Hello and kamusta kayong lahat mga ka-Jarel TV, no? Maraming salamat sa inyong patuloy na panunood sa ating Sir Jarel TV and gina-upload nato ni atong videos sa TikTok and also sa YouTube channel, no? Kung gusto niyo makita yung full video presentation, just go to our YouTube channel, no? And also dito sa TikTok, kasi only short, no? 3 minutes, no? Only 3 minutes ang allowed sa mga videos sa TikTok. So if you are enjoying sa atong mga videos, you want a full version sa atong mga videos, just follow me diya sa Sir Jarrell TV, the same sa ating username, Sir Jarrell TV sa YouTube, no? So we are learning, no? We are studying, we are knowing God, kung sino ang Panginoon, na kanya inireveal niya ang kanyang sarili sa salita ng Panginoon through the book of Genesis, no? And we learned a lot, no? Marami tayong matututunan by reading the book of Genesis, no? Sa chapter 1, marami tayong mga lessons, no? Actually, yung mga na-reveal natin o mga na ano natin is just a small portions of who God is, no? Napaka when we talk about God, no? Napakalawak ng topic ng pag-usapan natin ang Diyos, no? Sa pangalan pa lang ng Diyos, sa characteristic ng Diyos, no? But we are just looking according diyan sa book of Genesis of tip of the iceberg, no? Kung paano, no? Nasa dulo lang ng bundok yan, no? Napaka sa tip lang yan, no? Kundi yan lang, no? Ay mas marami pa kung magpalalumta, no? About who God is, no? So diyan natin makikita na kung gaano ka rich, no? Gaano kayaman sa knowledge ang banal na kasulatan, no? And ito ay hindi lamang a narrative, kundi it's a historical records of witnesses, no? Of God's creative love, no, sa atin, no? Kung naniniwala tayo na mayroong book of Acts, no, or gitawag na to mga buhat sa apostoles, no? Ang Genesis mao kini ang buhat sa Dios, and we can learn a lot, no? And karon nga haponon, no, we will learn dalong ko kamo diha sa tema nga knowing who you are according to our God and Creator, no? Nung mga previous natin na lesson, we are knowing God, no? Kung sino ang Diyos, sino siya according sa kanyang pagpapakilala, no? He was called Elohim, and now we can read that he is the God, the Creator, no? Ngayon, we will now look ourselves as a created being, bilang mga nilikha ng Panginoon, kung sino tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at sa pamamagitan ng ating Creator. Kasi ganito mga kapatid, no? Yung nana siya mga kaigsonan nga mailhan nato, di ba? We can only know kung unsa gyud ang usa ka butang. Let's for example, a cellphone, di ba? We can only understand the all in and outs of the cellphone to its manufacturer, no? Pinaagi sa nagbuhat niya, no?
mailhan nato na siya pinaagi sa nagbuhat, di ba? Naat magpalit ta og motor, unsa man na klase nga motor diha, no? We can understand kung paano nilikha ang usa ka motor, pinaagi sa iyang manufacturer, kung kinsa ang nag-create sa iya, di ba? Ganun din, no? The same philosophy or the same idea sa tao, no? Mailhan nato kung kinsa kita, kung mailhan pod nato ang nagbuhat ka nato nga mao ang Dios. Okay? So, dalo ko kamo diya sa tema nga knowing who you are, who we are according to our God who created us, no? Makikilala natin kung sino tayo sa pamamagitan na sa pagkilala sa Dios na naglikha sa atin. Mailhan nato kung kinsa ta, no? Sa atubangan sa Dios nga nagbuhat kanato, no? Let's read our text mga kaigsunan, no? Dalon ko kamo diha, no? Because it will answer what is the purpose of life, pastor? Unsa man ang purpose sa atong kinabuhi? Unsa man nganong kita naa dinhi sa kalibutan, nganong gipanganak man ka? Nganong gipanganak man ko, no? Dili kita motuo diha sa ginaingon nga sa mga evolutionary theory nga ang tao gikan lang sa unggoy, no? Or worst, no? Pinaka worst nga description gikan from single cell animal, amoeba, no? Amoeba is a very ma-imagine mo kung asa gikan ang bakteryang amoeba, mga kaigsunan, no? And wala mawad-an ang tao karon sa iyang tawag nga moral duties and obligation diya sa iyang maglalalang kung wala na to ang pag-acknowledge nga kita gi-create sa Dios, no? Let's read our text, no? Makita kini sa book of Genesis, in the book of Genesis chapter 1 verse 26, no? 26 to 27. Okay ni atong mabasa sa King James version. Let us read mga kaigsunan, no? Atong basahon, no, sa book of Genesis, no? Diri kita karon sa Genesis chapter 1 verses 26 hangtod sa 27. Okay? Mo kini ato mabasa dinhi. And God said, let us make man. No? Ingon siya diri. And God said, let us make man in our image after our likeness. No? And let them have dominion over the fish, over the sea, and over the fowl, and of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over the creeping things that creep upon the earth. Verse 27, and God created man in his own image, in the image of God created them, male and female, no? Created he them, no? So diyan nato makita ha nga ang Dios mao ang naghimo og babae ug lalaki. Let's read it sa Cebuano mga kaigsunan. Ang verse 26 to 27. Og maingon ang Dios, buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway. Sumala sa atong dagway ingon kasama nato og magabuot sila sa mga isda, sa mga dagat, sa mga langgam, sa kalangitan, ug sa mga kahayupan, ug sa tibuok yuta, ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Verse 27, o gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila lalaki ug babae, iyang gibuhat sila. Ang Dios naghimo mga kaigsunan kanato, no? Gibuhat ta niya our gender
mao kana siya ang babayi o lalaki, no? Mao na nga makita nato diha nga duha ra gyud, no? Ang uban gidugang na nila sa mga tao, no, pinaagi silahang rebellious nilang gusto, mga kaigsunan. Gusto nila nga daghan pang klase nga mga nilalang, no, nga tawo, no? Mao na nga LGBTQML na sila hantod na maurot na ang tawag nga alphabetical letters sa ilahang gusto nga tawag nila nga dili sa kalibutan. There is difference about gender, sexual gender o gitawag nga sexual preference. Ang preference choice na siya sa tao, no? Because of rebellious heart, because of dili gusto niya i-acknowledge nga gi-create kita sa Dios, no? Gusto niya nga ibahin siya, no? That's why dili ra ta sa gisulat sa balaan ka nga kasulatan nagiingon nga duha ra gyud, no? Pag ingon sa Dios nga duha ra gyud, bae ug laki, no? So let's move to that, no? Because ang ato nga kwan is what is the purpose of life, no? Because daghang kayong mga tao daghang kay pangutana nimo ang mga tao daghang kaayo, no? Many people would give daghan kay nga mga answers, no? Other will answer because the world, no, mostly mag-answer nga na ako dinhi para mahimo kong successful, no? Ingon pa sa kwan nga so that I can be all that I can be, nga mahimo nako tanan nga gusto nako nga pangarap pangandoy nako pastor, no? Mao na nga naa ko dinhi sa kalibutan aron maangkon nako ang dungog nga mahimo kong engineer, mahimo kong unsa ni, no? Daghang kay tag mga pangarap sa atong buhay, no? Dili man na siya dautan, no? But what really matter is unsa ang gisulti sa Dios nga imong maglalalang ug akong maglalalang, no? Mao kana ang atong nga gikuan diri, no? Because mostly ang atong kuan dinha nga gusto na to maging successful, no? Gusto na to nga maabot ang tanan nga klase, all sorts of human achievement, no? Mao na siya nga kung dili man dautan nga gusto na to nga ma-reach ang atong nga mga goals in life, no? Pero mas nindot nga plano, no, ang Ginoo. Makuha na to ang tibuok nga potential, no? Mao na nga naay mga tao nga gusto gayud nga maging successful. Walay tao dinhi sa kalibutan nga walay pangarap, no? Walay tao diri nga walay pangandoy, no? Ikaw ug ako dinhi sa kalibutan naa gayoy pangandoy, no? Dako kaayo ang atong pangandoy, mga kaigsunan. Mao na nga diha na to makita that ang tao naa gyud siya mga personal goal, no? And gusto niya naa siya ma-achieve, no? Mao na siya nga ma-reach ang atong potential, no? Gusto niya nga mahatag, maabot, malambot ang tanan nga mga gusto na to nga maabot diha, no? Because we have the desire, no? And we have to reach that potential. No, we have that tawag nga tawhanan na to, we are born with it. Naturally competitive ang tao, no? Mao na nga usahay, di ba? Ma-feel nimo ang gitawag nga jealousy, makakuan ka nga ngano man ang akong silingan mas nindot man og kinabuhi kay kanako. Because we dream, we have also aspiration, mga pangandoy nga mo someday kita pod mahimong inginana, no? But sometimes, no, kung dili lang na siya mao ang pinaka main goal sa Dios, mo na siya din, no? Mao lang ba kung mangutana ka, mao lang ba kung halimbawa maabot na nimo ang pinakataas nga achievement dinhi sa kalibutan, mao lang ba na ang kinabuhi, no? Dili pa na mao, no? Why God created human life? Nganong gihimo sa Dios ang kinabuhi sa tao? Because God alone, makita na to diha na sa iyahang glory, diyan nato makita ang completeness nganong gi-create niya, no? He created us, no? Gusto niya nga ipakita sa ato nga gihimo ta niya, no? Pinaagi sa iyahang power
And gusto niya kita mo reach po sa atong goal, no? So let's read another verse na to diya na pagkabasahon na to diya. Makita na to diya sa Psalms, no? In the book of Psalms, mo kini ato mabasa mga kaigsunan. No? In the book of Psalms chapter 8 verse 4 ato nga basahon mga kaigsunan. Chapter 8 verse 4. Ay pangutana diri si Psalmist David. What is a man that you are mindful of him, that the son of man that you visit him? No? Unsa ba ang tawo nga ikaw na tinagdanon man kaniya, no? Ug ang anak sa tawo nga ikaw nagaduaw man kaniya. Nakapangutana si King David, no? Diha nga unsa may naa sa tawo? Why God is so very care nag-amping sa Dios ang kinabuhi sa tao. Makita nato diya, ma-prove gid nato nga ang Dios ginaamping ni ang kinabuhi mga kaigsunan, no? Refer na punta, balik na punta sa nahitabo nga trahedya sa Occidental mga kaigsunan sa Davao Oriental ya, no? Nga katong mga natabunan og lupa sa Masara mga kaigsunan, no? Nga makaingon ka nga in the very worst conditions doon ay mga tao nga mga bata mga kaigsunan nga makaingon ka nga kung sa tawhanon nato nga kuan mamatay gid sila, but still giproteksyonan sila sa Ginoo nga makasurvive sila mga kaigsunan. So because God, no, He is very careful na iyahang gihigugma ang tao, no, nga He is so very mindful, no, makaingon ta nga unsay naa sa tao, no? Nakaingon siya nga unsa ba ang tao nga ikaw matinagdanon man kaniya, nganong gitagad man gid sa Ginoo, nganong mo kaingon man ta nga ang mga pag-ampo sa mga kabataan, di ba? Makita na to diha na yung mga prayers na makaingon ta nga ako'y pagumangkon nga ang iyang mama na isakit pero ang iyang pag-ampo nga Lord, no? Ayuha nga akong mama, tagaig kusog ang akong mama. No, makaingon ta nga ginatubag sa Dios sa mga pag-ampo sa mga kabataan. Why? Because no, makapapunta na ta because God, no, is so very powerful. Makita nato siya nga siya nagatubag kayud sa pag-ampo nato, no? Because that makita nato the same question nga makakuan sa to nga unsay naa sa tao. Why? No? That's why our text will give us clear answer. Magahatag ka nato kining atong tema karon, magahatag ka nato og klaro nga pagpatin-aw sa tubag nga ngano nga gi-create kita sa Dios. Why God created us? Why we are here? Nganong naa ikaw dinhi sa kalibutan? Nganong ikaw gipanganak? Mao na siya ang atong topic this afternoon, no? And what is the purpose of life? Unsa man ang purpose sa kinabuhi, Pastor Arnold? Nganong natawo man ako diri sa kalibutan? Nga grabe ka lisod dinhi sa kalibutan, no? Nakaingon tang lisod kayo, no? Grabe ang kung imo maminaw kita diya sa mga balita, grabe kayo, no? Makaingon kang murag wala naman tay pag-asa ani Pastor Arnold kay mahal ang balaliton, mahal ang gasolina, no? Daghan kay mga responsibilidad, bugas, no? And instability, daghan kay mga instability, makaingon ka nga maminaw ka sa mga balita, no? Kung wala kay Dios sa imong kinabuhi, makaingon ka nga wala na gyud paglaom, no? Mao nang uban maghikog na lang, ang uban murag wala nay value silang kinabuhi because wala nila masayri kung kinsa sila atubangan sa Dios nga nag-create kanila. Nga diay no, klaro kayo ang giingon diya sa atong verse sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27 na gilalang sa Dios ang tao, di ba? Sa iyahang dagway. No, makita nato din. And also we can see the word, no, let us, di ba?
Diyan nato makita that the Trinity is working, no? No, gikan ba gani sa verse chapter 1 verse 1, 2, no? Diya sa verse 2, no? Makita nato that the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit is working para sa atong kamaayuhan. No, that's the plan of God in your life and in my life, no? Before nimo kitlo ng imong kinabuhi because of desperation, before nimo nga, no, napay mga uban diha nga nagproblema. Ang pinaka problema nila kabulumoon sa problema nila, no? Ang problema nila kinsa ang ilang date ugma, no, sa February 14, no? That's the biggest problem sa uban, no? Sa daghan ng nangamatay sa palibot usahay ang mga kabataan, ang ilang paglantaw nila, no, is very very little, no, mga dili man tanan, no, but some, no, or majority nga dili sa kalibutan, no, nagapangita gayod ni ana nga pleasure, no, gitawag nga worldly lust, ha, mao kana, no, but makita nato dinha nga we are created in God's image, and the Trinity is involved, no, sa atong kaluwasan, sa atong pag-create sa creation. The Trinity is involved, no? Mao na nga makita nato dinha, no, nga God is always active, no? Ang Dios active. Mao na nga makita nato atong previous lesson, di ba? God, knowing God according sa iyang action, sa iyang buhat, di ba? So dili na po nato makita nga gibuhat di ay sa Dios ang tao, no, gilalang niya pinaagi sa iyang dagway, no, iyang impart niya ang dagway sa Dios. We have now the print, spiritual print of God, no, kung ba fingerprint of God, no, nga iyang gikuan dia dili lang sa tuwa, no, kundi dili pod sa kang Ginoong Jesucristo, which is His express image. Makita nato sa o kita sa tuwa, no, makita nato nga we are not like God, no, mao na siya ang kalahian sa created by God in His own image, og diha pod sa equal with God, no, mao kana nga wrong notions, no, precaution sa mga magbasa niini nga mga bersikulo, no. If you are gonna read it all the entire context, makita nato diha nga we are not equal with God, no, but we are created being with God, no. Gi-create niya with His own image, no. We carry the same longing, makita nato the same longing, no. Una nga makita nato din na. So why, pastor, why we are here, and why God, no, why God created you and me, no? Naitulo ka butang nga atong paghahisgutan, no? Tulo ka mga butang nga atong paghahisgutan, tulo ka mga rason nga anong gi-create sa Dios ang tao. Okay? Tulo ka rason, mga kaigsunan. Mo na nga let's see. Na una nga rason atong makita diha. God created us to live in relationship with Him, no? Again, God created us to live in relationship with Him. Gi-create di ay kita sa Dios, ikaw ug ako, aron magbaton og relasyon diha kaniya, no? Muna ang gusto sa Dios. Makita nato ang iyang characteristics from the creation. Gusto sa Dios og fellowship. That's why diha nato makita the word let us, no? He is inviting the same God with Him, the triune God. And then He created a being, human beings like us, to have a fellowship diya sa Ginoo. Gusto sa Dios nga kita magkaroon og fellowship diya. Now, verse 28, atong basahon sa verse 28. Genesis chapter 1, verse 28. Atong tanawon, ha? So, verse 28, and God blessed them, no? And God blessed them and said, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moves upon the earth, no? Ingon siya, og gipanalanginan sila sa Dios, og miingon ang Dios kanila,
sumanay og dumaghan kamo og puno ninyo ang yuta og magagahom kamo niini og magbaton kamo og pagbuot sa ibabaw, pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat og mga langgam og kalangitan og ibabaw sa tanang binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Diyan mao na siya ang implication sa creation of God in His image. Nga God gave us responsibility. Uy, sa pastor, naray tayo responsibility. Yes. Isip mga anak sa Dios, isip sa mga isip nga mga Kristohanon o gilalang sa Dios, we have responsibility, no? Una siya nga God created us, una-unang responsibility na to is to have fellowship with God. Gusto sa Dios nga naatay relationship diya sa Dios. Okay? Let's read another verse, mga kaigsunan. No? Let's read sa book of John, no? Diya sa book of John chapter 10. Mao ni ato mabasa diya sa verse 10, mga kaigsunan. Ingon siya diya, no? Ingon diya sa John chapter 10 verse 10. The thief comes not but in order to steal and to kill and to destroy. I come that they might have life and that they might have more abundantly. Kanindot kaayo ang plano sa Dios dahil sa atong mga kinabuhi, mga kaigsunan. Gusto sa Dios nga kita magbaton og abundant life, no? Atong basahon sa Bisaya, no? John chapter 10 verse 10. Ang kawatan dili mo anhi kun dili aron sa pagpangawat ug makapamatay ug makapanglaglag. Ako mianhi aron sila may kinabuhi ug magbato ni ana nga labing madagayaon. Ang Dios di ay nagaplano og madagayaon nga kinabuhi kauban kaniya. Mo ni gusto sa Dios, mo na siya plano niya sa tuwa. Nga gusto niya kita magkaroon og abundant life. A life nga madagayaon kauban ng Dios, no? But don't misinterpret, mga kaigsunan, nga mingon ta diha nga abundant life. Wala nay problema, pastor, kung abundant life, no? No. Ibig sabihin ang Dios gusto niya nga sa tanang lakaw sa tong kinabuhi mahimo ng abundansya tungod kay kauban nato ang Dios. Dili ibig sabihin, mga kaigsunan, nga exempted na ta sa di na ta matabunan ng bukid, pastor. Mga atuta ng mga bukid dito kay gusto sa Dios nga abundan siya, exempted na ta ng pagkamatay. No. No? Because bisag unsa nga sirkumstansya sa imong kinabuhi karon, mga kaigsunan, kung kauban nimo ang Dios, kauban nimo ang Dios sa imong kinabuhi, no? Kung kauban nimo ang Dios sa imong kinabuhi, no? Maingon ka nga abundansya because God is with you. God is with us. No, na siya nga abundansya nga kinabuhi, abundant life, because whatever stage, no? Whatever stage nato sa kinabuhi kay kauban nato ang Dios, we will feel loved and blessed. No, naadiha ang blessing. Kasi manggod ang ato lang ginatanaw, mga kaigsunan, sa gitawag ng abundant life. Kana bitaw, wala na problema. Wala na exempted na taana problema. No. Wala tao dinhi sa kalibutan nga wala problema. But kung kauban nato ang Dios, na ay tay kadaghanan sa panahon sa atong problema. Na atay masandigan nga Dios panahon sa atong mga problema. Ay natay ginatawag dito unya nga Lord and Savior, di ba? An abundant life. No, atong basahon pa gyud diha, no? Atong basahon diha sa verse 11. Ingon siya, I am the good shepherd, and the good shepherd gave his life for his sheep. No? Si Ginoong Jesucristo mao nga atong magbalantay, di ba? Nindot kaayo na siya nga abundant life nga bisag unsa nga station sa atong kinabuhi,
kauban nato ang Dios ug siya mao ang atong magbalantay na ay nagabantay sa tuwa, no? Muna makaingon ta nga very impossible man pastor nga katong bata at 3 months, 3 years old or how old katong nga bata nga na-rescue sa mga sa yuta, mga kaigsoon, nakuy-kuyan nila sa yuta nga nag-survive nga nahimong inspiration nila karon nga mangita pa jud og mga signs of life dito sa ilalom sa yuta. Kaya nga naman, because God, ang Dios mao ang atong magbalantay. Si Jesus mao ang atong magbalantay. Si Jesus mao ang atong gitawag nga maayo nga magbalantay, no? That's why di nato makita. O kung ang Dios mao atong maayong magbalantay, siya mao naghatag sa ato og kinabuhi. Og iyahang gihatag iyang kinabuhi alang sa mga karnero. God gave His life. Jesus Christ gave His life. No, makita nato diha. That's why that's important sa gitawag nga fellowship, no? Pagkipag personal relationship diya sa Dios. Let's read another verse diya sa Book of John, no? Sa Book of John chapter 1 verse 3 and 4. Okay? Ingon siya diya, same was in the beginning with God. Kini sa sinugdanan kauban sa Dios, and all were made by Him, and without Him, so verse 3, not anything made was made. Pinaagi diha kang Kristo Jesus, si Ginoong Jesucristo kauban sa Dios sa sinugdanan, ug ang tanan nga butang nahimo pinaagi kang Kristo Jesus. That's why mao na siya nga kinabuhi kauban kang Kristo Jesus. Mao na siya ang ginatawag nga abundant life nga gusto niya alang kanato. Mao na nga we are born or made to have a fellowship with God, no? Let's read another verse. Nga ang Dios diha gusto og personal relationship, no? Gusto sa Dios nga kita magbatunog gitawag nga fellowship, no? Muna nga sa dili nato dapat kalimtan na siya nga kita di ay, no, ang atong kalag manginahanglan og fellowship, no? Okay, si Jesus Christ gyapon naghisgot ni about kay Jesus Christ, no? Ingon siya Hebrews chapter 1 verse 3, who being the brightness and the glory and the express image of His person, upholding all things by His word, no? Of His power, when He had by Himself purged our sin and sat down in the right hand of the majesty on high. Mao kana si Ginoong si Kristo nga sanglit mao ang nagdanag sa iyang himaya, ug mao gayud ang dagway sa iyang pagkamao, ug nagatuboy sa tanan nga butang pinaagi sa pulong sa iyang gahom, ug diha nga nagakabuhat siya sa paghinlo sa atong mga sala, milingkod sa tuong kamot sa halangdon nga kahitas-an. That's why Jesus Christ seated in the right hand of God, because He is God. Ug siya magkaroon ta og gitawag nga abundant fellowship with Him if we will accept that life nga gihanyag ni Ginoong Jesucristo, that abundant life and life nga siya mao ang atong magbalantay, no? Siya mao ang atong Dios ug manluluwas. That is the greatest fellowship, no? Sa ato nga midst man kaigsunan, di ba? Nindot kayo yung kauban nato atong pamilya, we have fellowship, we eat bread, we eat lugaw, unsa man diha nga mga pagkaon nga kauban nato mga pamilya, we have that fellowship, mga kaigsunan, no, tawag kana fellowship. But the more nga dapat nato nga siguruhon nga kita we have fellowship with God, kauban nato nga pakigrelasyon diha sa Ginoo, no? Usahay conscious kay ta mga kaigsunan, no? Conscious kay ta sa mga suot, conscious kaayo ta sa kung unsay isulti sa uban sa tuwa, di ba, sa itong mga silingan, makonscious ta, no? Makonscious ta nga mao ni siya, no? Conscious ta sa atong image bilang tao, no? Makuanta nga unsa na lang akong dungog ang pagtanaw sa tao kanako. But usahay ang pangutana mga kaigsunan,
unsa ang pagtan-aw sa Dios kanimo. Na unsa ang imo, kamusta ang imo pakigrelasyon sa Dios. Di ba nindot kayo, daghan kayo ta, gusto ta daghan ta friends, gusto ta daghan ta og mga amigo-amiga, no mao na nga ang tao very relational, no mao na nga daghan kayo mapansin nimo na og mapuhon sa panahon sa Valentine's Day, no makita nimo nga ang tao is very relational, no gusto ta makipagrelasyon sa bawat isa, friends, parents, dili lang sa mga mag-uyab, no friends, mga parents, relationship between son and daughter, no pwede na to ma-celebrate ang gitawag nga Valentine's Day or Love or Hearts Day because it is a abundant light, abundant love na gihatag sa tuwa sa atong Ginoong si Kristo. Oh, suguri kay ito sa mga relationship na between men. Pero kamusta ang atong relationship between you and God, no? Say busy kay ito sa atong vertical relationship, tawag nga vertical ana sa tao, no? How about our horizontal relationship? No, ang tao sa relationship sa tao ana siya na ay vertical paana sa kapwa tao, napud siya ay horizontal dito, no? Dito unya sa Dios, mga kaigsunan, no? Kamusta ang atong relationship diya sa Dios, no? Atong fellowship diya sa brethren, atong pangalagad sa Dios diya sa iglesia, no? Sa may nga busy naman kami pastor, yan. Daghang kay tag mga rason pagabot sa adlaw sa Domingo sa pagsimba, no? But we don't have now the reason. We don't have the reason, di ta pwede nga mag-reason because we are created by God, no? Kita gilalang ta niya o gusto niya nga kita dapat na ay relationship diya sa Ginoo. Kamusta ang atong relationship, di ba? Gusto man nato ganahan kay ta nga daghan kay tag amigo, daghan kay tag mga barkada, mga kaila, no? Malipay ganita, di ba? Ma-proud ta, magpa-selfie din ta, makita na to diha ang mga sikat nga mga tao, no? Makita na to diha, no? Magpa-selfie din ta, makakita ta ni Mayor. Selfie kay Mayor. Makita kay Digong, selfie kay Digong. Huh? Pero how much more the King of Kings and the Lord of Lords? Kamusta? No? Nakipag-selfie ka na ba? No? Nakipag-relationship ka na ba niya kang Jesus Christ? No? No? Huh? Ang kaban mayingon nga very worldly kayong word selfie, no? Worldly. Pero it also relates sa atong relationship kasi we relate. That's why mo na siya ang use sa social media, makarelate ta. Nagpa-picture nice food. Nagpa-picture nice friends. How about our relationship? Selfie nato diya sa Ginoo. Relationship nato diya sa Ginoo. Mga kaigsunan, no? Pag selfie kay mayor, selfie sa hari, no, sa king, sa presidente, pag-awol sa presidente, greedy kayo, no? Pero how much more ang pagbalik sa Diyos? Ready ba ta mga kaigsunan? No? Are we ready sa pagbalik sa Ginoo? Nga ingon pa sa kanta, there are more homecoming, hapit na, no? Makita nato daghan kayong mga sinyalis, mga pa-remind sa to sa Ginoo nga hapit na siya mobalik. Kamusta ang among relasyon o akong relasyon diya sa Ginoo? Go back. Balik. It is now time. It is now time to go back sa imong relationship diya sa Ginoo. Because that's what God wants, no? Mao kana ang plano ug tuyo sa Dios kanatong tanan. Ikaduha nga rason nga gi-create sa Dios ang tao. God created us for intimate relationship with one with another. Gihimo kita sa Dios aron kita pod napuntay pakipagrelasyon mo na siya, no? Una, di ba? Ang atong horizontal, no? Una na to nga giingon dia horizontal relationship. Unahon gyud nato, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Idugang lang na sa Dios. Unahon gyud nimo ang relasyon nimo sa Dios. Ikaduha, ang imong relasyon sa isig ka tawo. That's the vertical kind of relationship. No?
Mao kana siya ikaduha na nga punto. God created us for intimate relationship with others. Verse 27, tanaw na to sa Genesis. No? Genesis chapter 1 verse 27. Tatanaw na. Dili lang ta makita mga kaigsunan nga ang Dios no kumpleto. Di lang nga gusto niya always vertical relationship. Napod ang tawag nga horizontal relationship, no? Relationship between brothers and sisters, relationship between friends, no? Relationship between opposite sex atong kapwa tao, relationship towards others. Huh? Muna siya nga, God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female. No? Gusto sa Dios nga makita diha nga gi-create di ay ang male and female to have a relationship towards one with another. No? Muna siya ang purpose. Muna siya ang purpose sa marriage. Muna siya ang purpose nga nung gipahalagahan sa Dios ang magtiayon, no? It's a very pleasing relationship diya sa Dios. Kamusta mga kaibigan? No? Kamusta ang atong relationship? Ang question diya, is it malipay ba ang Dios ni ana? No? Diya ta. Kamusta, no? Diya na to na siya gusto sa Dios, no? And Genesis chapter 2, no? Ato na po ka diya chapter 2. In Genesis chapter 2 verse 21, tara na to ha. Atong basahon mga kaigsunan. And the Lord God caused deep sleep to fall upon Adam, and he slept and took one of his ribs and closed up and the flesh instead thereof, and the rib which the Lord God had taken from a man made he a woman and brought unto the man, no? And Adam, no? And Adam now bone of my bone and flesh of my flesh, and shall be called woman, because he was taken out of man. Yan na makita di ay, no? Nga dili maayo nga ang tao mahimong ang lalaki na magilusara. Because God made a partner, no? Partnership. No? Kaya makita na to, relationship. Relationship, vertical relationship. No? Partnership. Niya na to makita. Nga diha ang gitawag nga partnership, pakig-uban. No? So, we need to. No, sometimes usahay, neglected kayo na siya nga mensahe sa Diyos that God bless the marriage. No? No? I'm not against sa mga relationship. I'm not against sa mga but the Word of God really tells us nga gikinahanglan gyud when magsugod na gani og relationship ang babae ug lalaki, afterwards gi-command sa Ginoo nga makakita na sila sa ilahang partner sa kasing-kasing nila, sila gayud pagaubanon diya into marriage. No? Una siya importante. Kasal, importante na siya because that God's command. No? Kaya nag-claim man ta, we are claiming, we want to receive the blessing of God. We are ginatukod na to ang bandira isip Kristohanon, mga anak sa Dios. We need to obey God. Atong isundon ang sugo sa Dios sa atong kinabuhi, no? In order for us to be blessed and to have that gitawag abundant life, no? Ang Dios, no? Matingala na lang kayo mga kaigsunan, the blessings of God will flow sa atong kinabuhi when we start to obey God, no? Muna siya diya, no? And then also John, no, another verse sa book of John mga kaigsunan, no? Sa New Testament. The book of John will tell us, no, John chapter 13 verse 35, no? John chapter 13 verse 35. Ingon siya, by this, no, shall all men know that all that are my disciples, if all you have love and love one another.
Mailhan ko no, di ba? Ingon siya dire verse 35, tungod niini ang tanan makaila kamo nga akong mga tinun-an kung kamo maghinig ug maay sa usa't usa, no? Di na to mailhan, no? Ang timailhan sa mga followers si Jesus Christ mao ang gugma, no? When we live in love, no? And also diya sa Old Testament, diya sa Book of Psalms, no? Tanawin mo sa Old Testament, sa Book of Psalms. Tanaw na to sa Book of Psalms, mga kaigsunan. Psalms 133. Atong tanawon, mga kaigsunan. No? 133 verse 1, behold how good and how pleasant is for the brethren to dwell in unity. No, nindot kayo nga ang mga kaigsunan maghiusa, no? No, aniya karon pagkamaayo, pagkamalipayon gayod sa mga magsuon nga magpuyo sa paghiusa. Paghiusa diha, no, number 1, paghiusa sa relationship nato sa Dios. Malay pinaka-importante nga paghiusa, no? Nga kita di ay kauban together, one serving the Lord. No, nindot kay na siya, mao na siya sa tibuok pamilya, no? Nga we are serving God. No, we are not only serving other people, but we also serving the living God. Nindot kay na siya, no? Nga kita di ay nagsilbi ng alaga diha sa Dios. No, nindot kay na. Mao na nga create kita sa Ginoo. We are created to fellowship again, no? Ako atong ginabalik diha ang gitawag nga horizontal relationship, no? Sa atong kapwa-tao, relationship between a man and a woman, relationship nga blessed by God. Mo na siyang gusto sa Dios nga may paabot sa tuwa nga nagikinahanglan na nato masayran nga nganong naata dinhi, because God created us to have fellowship with one with another, no? And ikatulo, the final point nga makita nato diyan mga kaigsunan, God created us to take care of His creation. Gi-create ita sa Ginoo sa pagprotekta sa iyang mga creation. Let's read sa Genesis, mga kaigsunan. Balik ta sa atong verse, Genesis chapter 1 verse 28. Atong tanawon, mga kaigsunan. Sa verse 28 mo ni atong mabasa. And God blessed them, and God said, be fruitful, and multiply, replenish, subdue it, and have dominion over the fish and of the sea, no? And of the air, and the fowl of the air, and over every living thing that moves upon the earth. Gitagaan ta karon sa Ginoo og responsibility sa pag-amuma niini nga kalibutan, mga kaigsunan, no? Una nga we need also, God give us the commission, the mission to take care as a steward, no? Mahimo ta nga piniyalan sa Dios niini nga kalibutan, no? Gipiyal day ni sa tuwa sa Dios, no? Gipiyal sa Dios sa tuwa. We are steward. Naigingon diha, no, the African proverb, no, na African proverb nga giingon diha, you must treat the earth well. Ato kuno daw amumahon ang kalibutan. It was not given to you by your parents, but we owed it to your children. No, akong basahon sa ba ang African proverb. You must treat the earth well. It is not given to you by your parents, it is owed to you by your children. Ibig sabihin, ato kunong amumahan, kining kainayahan, kining kinaiyahan, kining mga creation nga gihatag sa Dios kanato, kay dili kanato ni utang sa atong mga ginikanan, kundili hinulam nato ni sa atong mga kabataan. No? Mao kini atong ipamana sa atong mga kabataan. Namo na ibang kanta ni Freddy Aguilar na may hangin pa ba sila na fresh air na malanghap the next generation. So we owe our nature kini atong mga natural resources ato kining hinulaman sa atong mga kabataan. So God shared this kini nga pagiging leader, nga maging leader kita, nga kita mao ang manguna sa pagpangalagad o pag-alaga sa iyahang mga binuhat dinhi sa creation, no? Mao kana nga we need to take care, no? Makita nato diha mga kaigsunan nga ang atong kalikasan, no? Nga gihatag sa to sa Dios. Mo na magingon ta nga
nag-arise ang mga problem, no? Usahay they are man-made, no? Dili man nato mamahay ang tanan sa tao or sa mga panghitabo sa mga news, no? Because we don't wala tay karapatan sa pagmahay sa kanila, but ga-remind kita ang kalikasan nga we need to take care sa atong kalikasan because kini nga mga phenomenon nga maingon ta nga mahimot ang maingon nga propeta sa pagbalik sa Dios, maingon ta nga amo kini mga senyales patusahay malimot kita magigsunan nga kini pod mga sinyalis nga napabayaan nato ang gisugo kanato sa Dios nga pag-amuma sa atong kinaiyahan, no? May naginaingon nga gi-instructan ta sa Ginoo nga mahimong pangulo niining mga butang nga iyang gibuhat, no? Kini mga bagay nga atong na-enjoy karon gipahulam lang ni sa Dios kanato. That's why we need to take care of them. Gikinahanglan nato nga amumahan kay ngano man maabot ang panahon mahimo siyang problem, no? Para sa na karon, no? Yes, gi-enjoy na to ang natural resources hangtod nga nahurot, ma-deplete siya. Kunya makan ka ng mga bukid, makan kay nabangag na sa ubos. Mayon ta nga buhat sa Dios. Dili usahay buhat nato. We are to blame sometimes, no? Magbaha na. Nagbaha na awan, no? Nasuko na ang Dios kanato. But sometimes sa kalimutan atong responsibility, no? Sa atong basura, bisag asa lang nato ibang labay mga basura. Unya inig magbaha, agi parusahan sa Dios. I-blame nato sa Dios. I-blame nato sa yawa, tanan ang yawa mao ni mo grabe pa malikas inig naay mga shaking, naay mga paglinog ala ang uban mamalikas, no? Mamalikas, no? But sometimes nakalimtan nato atong responsibility sa pagpangalaga, no? Pag-amuma sa atong gitawag nga nature. Kay kung dili nato alagaan ang atong nature, siyempre natural, no? Madaot siya ug ang mabiktima tao lang gyapon ang mabiktima, no? Mao na nga God, no? Una, no? God created us to have a fellowship with Him. Mo na gitawag nga atong gitawag nga dito horizontal, no? Horizontal na to nga relationship sa Ginoo. And then sunod vertical vertical relationship na to sa atong asawa, relationship, no? Especially sa mga pastors, no? Kamusta atong relationship, no? Relationship kung naman kay asawa mga single, kamusta ng mga relationship, no? Relationship sa atong parents, relationship towards other people, horizontal or the vertical relationship na to diya sa bawat isa. And then atong responsibility sa pag-amuma niini nga kalibutan. Giun sa nato ang mga resources, natural resources. And then mangutana ta, nahurot na deplete ang natural resources, no? Siguro hukom sa Dios or acts of God, acts of the devil. Pero ang ato ang acts, sarili natong aksyon nga maoy naghatod ni ana nga kapahamakan, naghatod ni ana nga trahedya sa atong kinabuhi, threat sa other people tungod kay wala nato himua ang atong responsibility, no? Magbaha, reklamo ta, kay nga naman wala nato gitarong atong kanal. Nya acts of God, pasangin na nato ang Dios, acts of the devil, pasangin na nato ang yawa. Pero ang ato ang action nga maoy nakadaot, wala nato matagad, no? Wala nga we need to follow sa instruction the way God created us. Mao na nga madaot ang atong nature, no? Kay nga naman wala nato sunda ang instruction sa manual nga gihatag sa Dios kanato. And ang pinaka-importante nga relationship nato diya is our relationship to God, no? Mag-una gina sa Dios, no? Atong gitawag nga horizontal relationship. Dawaton nato si Jesus Christ atong personal nga Savior. And then vertical relationship, atong relationship sa atong isig katawo. Og sunod atong responsibility sa mao nga creation dinhi sa nature nato, atong resources nato, no? Atong tulokati, no? Time, talent and treasures nato, kamusta, no? Naabay portion diha ang Ginoo,
mga kaigsunan. Atong time sa Ginoo, kamusta? So mo kana ang ato nga lesson this afternoon o maayong hapon o God bless kaning tanan. O mainta nga magtanaw kamo diha sa to YouTube channel Sir Jarrell and also diha sa TikTok. Okay? Daghang salamat.